Hello guys, nandito na naman tayo syempre para magpaiyak ng mga didilis. Okay, pag-usapan natin alam naman natin ngayon wala na masyadong didilis na nagtutulig about sa nasan ang 20 pesos na bigas. Mga didilis, hindi nyo ba namimiss? Tanong lang. Tanong lang, hindi nyo ba namimiss na magtanong kung nasaan na kaya yung 20 pesos na bigas? Di ba dati yan ang inyong naratibo? Di ba? Tapos ngayon, bigla nang nawala. Baka naman! Pwede pa kibalik nyo ulit. Oh, nasa na yung 20 pesos na bigas? Pero ito, seryoso guys pag-usapan natin bagong Pilipinas, 20 bigas sa buong Metro Manila. So, napakaganda nitong programa. So, iaayon na sa harvest season. Ibig sabihin, hindi magkakaubusan ng 20 pesos na bigas na sa buong Metro Manila. Uulitin ko buong Metro Manila. Hindi na lang po pinipili sa buong Metro Manila na ngayon. Maisusupply na ang 20 pesos na bigas. So, hindi mauubusan at iaayon sa peak season. Naku po, Rudy, ang ganda nito. Iiyak na naman ang mga didilis ito. Pero iiyak sa galit, pero sila mga unang nakapila, syempre. Pero yung mga may pambili, yung mga nakakatanggap ng ayuda, pero yung iba kasi dyan, kahit nakatanggap ng ayuda, hindi pa rin masaya sa 20 pesos Kasi mas masaya sila na namumulot ng mga muyang at ng mga pagpag. Pero guys, ito sa mga taga Metro Manila abangan ninyo tuloy-tuloy na ito. So, tulad nga ng sinabi ng Pangulo, natupad ang 20 pesos na bigas Kaya wala nang tumutulig medyo matagal-tagal na rin to at nasusustain ng ating gobyerno, di ba ga? So ngayon, ang alam ko ang peak season harvest tuwing April, pag daw nagkakamali April yan, tsaka April and July ba? October? Mga ganon. So, hindi na mauubusan ng bigas ang Metro Manila na tig-20. Okay? So, ito ay good news. Fineflex ko ito mga ganitong bagay Bakit? Nagpapaiyak ito sa mga didilis Kasi pag ganitong mga usapin, masakit sa kanilang mata. O, di ba ga? O, masakit sa kanilang mata, masakit sa kanilang puso, masakit sa kanilang isip, pero silang numero unong nasa pila. What the heck? Ito ang pangalawa na magpapasakit pa sa inyong mga puso. Kapit mga didilis at baka atakihin na kayo Tingnan nyo. Ito. Ayan. 423,000 na pabahay ang ipinamahagi ng ating Pangulo. Malamang-lamang guys sa 423,000 na ito malamang marami ring didilis na nakakuha nito. At pero okay lang 'yon dapat lang naman dahil Pilipino pa rin kayo ganun pa man maging maayos na ang utak ninyo. Pero ako naniniwala doon sa mga didilis na nakinabang rito umaayos ang utak niyan. Kaya nga mga didilis pabawas na ng pabawas. Pero eto guys, so may nakapamigay na uli ngayon ng bago na 423,000 na pabahay na mga style condominium ang marami rito marami pang parating. So mga didilis, ano pang hinihintay nyo? Pero seryoso, sa mga nagtatanong po kung paano i-visit nyo na lang po itong website sa ibaba meron ba website? Wala. I-visit nyo na lang po i-google nyo itong housing ng ating Pangulo, itong 4PH So makikita nyo na doon at pwede kayong mag-inquire. Nako, i-grab nyo na po yung opportunity na magkaroon kayo ng sariling bahay na napakamura at napakaganda, parang condominium style ang marami rito. At check ninyo kung sa lugar ninyo ay may mga ginagawa sapagkat ito po ang programang ito po ay nationwide So kung saang-saang lugar sa Pilipinas. At ito nga, hindi biro yung 423,000 na naibahagi ng Pangulo diba? So jackpot yung mga nakakuha at yun. Napakamura lang nito, very affordable. Kayang-kaya Talagang syempre wala naman libre.
Walang gano'n. Paano naman yung iba, paano makakapagpagawa pa ang gobyerno, tsaka maganda yung mga programang ito sapagkat style condominium tapos, meron mga amenities, meron na ring homeowners na binubuo kada kada housing na 'yan para sa gano'n, ma-maintain ninyo ng maganda, makapamuhay ng maayos, oh, 'di ba ga? Ganyan ang project ng Pangulo. Oh, ang tanong, sa mga nagsusurvey diyan, na-survey niyo ba yung mga pamilyang ito? Yung 1,200 compare sa 423,000 na nakinabang ng pabahay? For sure sasabihin niya mga yan, trust rating, naku po, di sa Pangulo magtitiwala yan kaysa do'n sa may sayad. Yung may sayad walang ginagawa yun kundi manira lang sa gobyerno. Tsaka mamasyal pala. Ito ang Pangulo talagang namimigay ng pabahay, oh, ayan 423, oh. Kita niyo yan, mga nabigyan? Kita niyo yung design ng bahay, oh, mga condominium style. Oh, ngayon, sige nga, ang tanong ko sa mga nagpapasurvey, na-survey nyo ba itong 423,000 na pamilyang ito? Tandaan nyo po ha, bawat isa niyan, yung 423, yan po ay pamilya. Na-survey nyo ba yan? What the heck? Na-survey nyo na ba yung mga magsasaka na wala ng utang tapos na tinulungan pa ng Pangulo para sa mga binhi, tapos itinaas pa ang pagbili ng mga palay? Tinanggalan ng utang at binigyan ng lupa, ha? Take note, titulo ng lupa ang kanilang sinasaka. Na-survey nyo na ba yan? SWS? O Pulse Asia, False Asia at Publicos ni Malutikiyot? Malamang hindi. Dahil ang sinusurvey nyo lang, yung 1,200 na hindi pa naman namin alam kung talagang sinurvey ninyo. Malamang ghost din yun, 1,200 na ghost. What the heck? Yan lang. So, sa mga bobong didilis, pero ito sa mga kababayan natin, check nyo na po. Baka sa inyong lugar, meron ng mga itinatayo na under ng 4PH, i-check nyo lang po sa website. At samantalahin ninyo sapagkat napakagandang programa ito ng ating Pangulo na kayo pagkakataon na para kayo ay magkaroon ng sarili ninyong bahay. Okay? So, yun lang po sa mga bobong didilis dyan at mga may sayad, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobot may sayad sapagkat may sayad lagi high blood. Bye!